Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating mga subscribe button na makikita sa iyo ba? Okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tanong na, mas maganda ba na i-implement ang single school gender? Para sa mga magulang at estudyante, ito ang topic na dapat natin pag-usapan ngayon. Ito ang aking opinion. Siguro, para sa akin, mas maganda kung pakiwalayin ang babae sa lalaki. Bakit nga ba? Ano ang kahalagahan ito? Alam niyo, para sa akin, napakahalaga. Napakahalaga na implement ng ating government na ihiwalay ang babae at lalaki sa paaralan. Ano? Kaso lang, baka mamaya sabihin ng mga gobyerno gagawa ka pa ng mga school or kulang nga tayo sa ganito. Ito ay suggestion lang. Ano ba ang kahalagahan kung sakaling ihiwalay natin ang mga lalaki sa babae? Ako bilang lalaki, bilang padre de pamilya, no? Bilang magulang, siguro sa nakikita ko, mas magandang hiwalay nga ang lalaki at babae. Bakit? Unang-una, no? Tayo naman kasi nabuhay at nag-aaral na mga kasama sa lamuha ang babae at lalaki, hindi mo ba? Pero napagtanto ko na mas mainam na ihiwalay ang lalaki sa babae. Bakit? Kasi lalo na ngayon, kung pag-aaralan mo yung sa dami ng mga tao sa Pilipinas lang na nagkakaroon kasi ng yung panimulaing hindi maganda, no? Pag magkasama ang babae at lalaki, alam niyo na ibig sabihin. Example, habang kasi nagkakaisip yan, yung mga yan, ano, na andyan yung crush, andyan yung panimula na lalo na pag sa elementary pa nga lang, meron ng mga ganyan ngayon, ano? Ay, crush ko si ganito. Ibig sabihin, isang uri na hindi siya nakakapokus sa pag-aral. Kasi nga, maganda yun. Diba? Mga ganong siguro, ito na. Hanggang sa nangyayari ang mga bagay ng mga bata pa lang, yung nag-aasawahan na, hindi na sila nakakatapos ng pag-aaral. Di po ba? O mga kababayan ko, mga kamagulang dyan. Di po ba nangyayari yung mga sinasabi ko? Ito. Meron kasi mga kabataan, hindi siya mapilyo. Sabihin na natin na may pangarap siya. Gusto ko lalaki. Gusto kong sa paglaki ko ay maging magaling. Na, doktor, polis, anuman na gusto niya sa buhay. Pero, napuputo lahat yan, especially magkasama niya sa high school. No? High school kasi napakasarap ng buhay sa high school eh. Para sa akin, mas maganda ang buhay sa high school kaysa sa college. Ang problema, pag doon pa lang sa high school, andyan na yung mga tukso na nangyayari. No? Minsan hindi na nakakatapos. Di po ba? Hindi na sila nakakano kasi wala na eh. Dad, mami, mama, itay, inay, pasensya na po. Buntis na si ganito. Balo niya yun matutupad ang pinapangarap niya. Diba? Kaya dumadami, especially in the Philippines, no? Kahit anong pang sabi ng mga natin dyan na sa gobyerno na kailangan mag-family planning kayo. Diba? Diba? Kailangan ganito lang ang magiging anak nyo. Ang problema ngayon, kung pag-aaralan mo, pabata ng pabata, yung nagiging tatay at nanay,
At minsan, nabubuntisan lang, or minsan, aanakan lang, naiiwan na ngayon yung mga anak sa magulang. Di po ba? Kasi nga, magkasama. Kakaroon sila ng, siyempre, pag magkasama yan, hindi talaga maiwasan ang mga bagay. Alam ka naman, sa tuwing 24 oras, no? Kahit sabihan mo pa yan ng, kayo mag-isip kayo mabuti, ganito kahirap, pero kapag nagkasuluhan yan, ewan ko na lang. Di ba? Kaya siguro mas mainam sa akin, no, na paghiwalayin sa pag-aaral ang lalaki at babae. Baka naman paghiwalayin mo nga lang, ito yung building, ito na yung isang building. Di ba? Hindi magkatabi rin yung building, wala rin yan. Ano yung mangyayari niya, pagkalabas ng isa, hintayin ko isa, sabay doon tayo umuwi. Wala rin. Pag sinabing hiwalay. Ito lang para sa mga lalaki. Diba? Sa isang lugar. Ito ay para sa lalaki, sa babae. So, hindi sila nagkakasama, hindi sila nagkakakitaan. So, nakakatulong ang ating gobyerno na pagtingin na ang pagdami o paglobo ng population natin, populasyon sa ating bayan. Kasi, pinipigilan natin. Sigurado ako. Di ba parang parang, papasok ka sa PME, Philippine Military Academy, no? Pag pumasok yan, starting pa lang ng first year, unang taon, lalabas yan dyan, graduate na. Di ba? So, siguro ganun ang dapat gawin ng gobyerno natin. Na paglabas nitong mga to, tapos na. Di ba? Ay, paano pa yung mga pag-asawa? So, mga pag-asawa yan, may tinapos na, tama na yung kalidad na inaral nila. Magkita-kita man yan, puro edukado na, puro maganda na ang magiging buhay. Palagay nyo, magiging maganda ba ang kinabukasan nila? Sa tulong ng gobyerno. Di ba? Kasi ang iba dyan, mayayaman, di ba? Inaano na lang. Para makaiwas sa mga ganyang may tutor pa yan. Bakit hindi natin i-implement yung ganitong ganitong sitwasyon natin na ihiwalay natin yung babae at lalaki. Kasi para sa akin, malaking tulong talaga. No? Tapos, ituturo natin yung mga kahalaga ng buhay. Na kapag ito, nag-asawa kayo na mas maga, ito yung buhay. Sinasabihan niya natin, magkasama naman. Mapipigilan mo ba yan? Pero kung sinasabihan na natin sila, tapos separated yan, walay yan sila, ay talagang malaking tulong na mangyayari, no? So, para sa akin, opinion ko yan. Para sa akin, mas magandang hiwalay na lang. No? Palagay niyo, mga kababayan, no? Para sa may mga katanungan dyan, mag-comment lamang po kayo. No? Mag-comment lamang po kayo dyan at pag-usapan natin yan. At magtanong po kayo. Sigurado naman po sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. So hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Maraming salamat. Ingat po lahat.